65% po ng 2025 budget. Ito pong budget, yung pinadedeklara nating unconstitutional, ay had been released. Na-release na po ng DBM. 65% of this 2025 illegal, immoral, unconstitutional, and criminal budget, 65% po nito ay na-release na ng DBM. January pa lang. Makikita. Grabe mga kababayan, matindi po ang panggagago nitong BBM admin na to. 65% na po pala, na-release na. Kita natin, kaya tayo ay sinasabihan at inaakusahan at destabilizer. Kitang-kita natin ang motibasyon ng Marcos administration. Paspasin ang pag-release ng pera sa 2025 budget. Bakit? Natatakot po sila na mag-issue ng TRO at maging permanent injunction at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Nagmamadali po sila para po magamit nila yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang unprogrammed appropriation, yung kanilang korupsyon, yung kanilang pork barrel, yung tinatago po nila sa mga flood control programs kuno na nandyan naman po talaga ang taguan, ang parking ng kanilang korupsyon. Alam mo ninyo, of the 6.326 trillion, 6.326 trillion pesos budget natin sa 2025, na ilabas na po, na-release na ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% niyan. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos, ang daming pera po nun na ilabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Ang laking pera po nun, 4.1 trillion pesos ubos na, na-release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot, sabi ko nga ho. Grabe mga kababayan, nakakalungkot po talaga yan. Pero magsaya po tayo dahil ito may balita tayong ganito mga kababayan ha. Panoorin po ninyo sapagkat 2026, ito daw pong si BBM no ay o si Ngagba ay limdak na. Limdak na, wala nang silbi. Dahil po ito mga kababayan, panoorin niyo po itong si Ted Filon. Say ng kanyang puder. Opo, at dahil po sa ang halalan paparating na sa 2028 panguluhan. So itong mga kongresista o mga senador, itong mga politikong ito, para mga langgam yan. Magkakanya-kanya na po ng amoy kung nasaan ang bango ng asukal. Bango ng asukal. By 2026, magsisimula na maging lame duck ang nakaupong presidente. Iyon mga kababayan, magsisimula na maging limdak itong si Ngagba by 2026. 25 na ngayon, mukhang ano na po mga kababayan, mukhang ito ay malapit na po maganap, no? Kaya abang-abangan po natin yan, tama po yung narinig. Ngunit ito, bago ang lahat, sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa ating channel, inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at mag-like at mag-share dito po sa ating video sapagkat dito lang po ninyo mapapanood ang mga reaksyon na hindi po ninyo napapanood at ang mga balita na hindi nyo po napapanood lalo na po sa mga mainstream media sapagkat marami po ang mga mainstream media na tahimik na po sila sa tunay na aksyon ngayon. Ang tanong, alam mo ba kung bakit? Pues kung alam mo, sarilinin mo na lang. Kasi mga kababayan, nakikita nyo naman katulad nung isang malaking balita na mayroon palang Pilipino na mayaman sa ating bansa, bilyonaryo. Biruin mo yan, magwi-withdraw ng 10 billion US dollars. Katapat po yan ng pangalawa sa pinakamayaman sa ating bansa, ngunit hindi po ito naibalita. Kung kaya't dito sa BMR channel mga kababayan, mahalaga po na ikaw ay mag-subscribe, pakipindot mo ang notification bell all, yung maliit na bell dyan sa may baba ng subscribe para lagi kayong updated. Ano ho? Sige, tuloy na po tayo mga kababayan sa ating pinag-uusapan na ito. Sino po ba itong pasabog ni Attorney Vic Rodriguez?
matatandaan po natin, sinimulan po ito na Attorney Vic Rodriguez, mga kababayan. Ito nga po ay patungkol po dito sa buy scam. Tama po, buy scam po. Ay scam po talaga ito. At dahil dito, tumakbo po sila sa Supreme Court para po magpetisyon sila for certiorari. Para nga po ipatigil muna ito. Ipatigil muna, wag munang ano. Kaya nga natakot doon si BBM dahil nga sa mga kababayan, yun po ang kanilang ano eh. Tingnan nyo, kitang-kita nyo naman, di ba? Ang mga unprogram dito ay napakalalaki. Napakalalaki ng pondo. At ang nakakalungkot pong balita dito, mga kababayan, ay ibabalita po sa atin ni Attorney Vic Rodriguez. Ngunit wag po kayo malungkot, mga kababayan, sapagkat, no, kapit lang po tayo. Ayon nga po dito kay Ted Filon sa 2026, naamoy na natin, mga kababayan, ang pagiging walang kasilbi-silbi ni Ngagba. At tandaan po ninyo, malapit na po ang February 25, ang malaking pangyayari sa bansang Pilipinas. Alam niyo na yan, di ba? O sige, ituloy po natin ang ating panunood dito. Ano po ba ang sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez dito, mga kababayan? Ngunit, punta muna natin ang Supreme Court. Ito ang desisyon ng Supreme Court, In the case of Victor D. Rodriguez et al. Versus House of Representatives, Senate of the Philippines, and Executive Secretary Lucas Bersamin. Victor D. Rodriguez and several others are challenging the constitutionality of Republic Act No. 12116, or the General Appropriations Act of Fiscal Year 2025, or the GAA. Petitioners argue that the GAA is unconstitutional for failing to allocate mandatory funding for PhilHealth, unlawfully increasing appropriations beyond the President's recommendations, and allocating the highest budget to infrastructure over education. They add that the GAA is unconstitutional since the bicameral committee report on the General Appropriations Bill contained blank items. The Supreme Court set the oral arguments for this case on April 1, 2025, Tuesday, 2:00 p.m. at the En Banc Session Hall, Supreme Court Baguio Compound, Baguio City. The preliminary conference will be on February 28, 2025, 1:00 p.m. at the En Banc Session Hall, Supreme Court Main Building, Manila. Ayun, mga kababayan, narinig po natin, April 1 pa daw po. Naku po, April 1 pa. Nakakalungkot po ito sapagkat mukhang madidili at mukhang magagamit pa muna at mauubos muna nila lahat, mga kababayan. Sapagkat nakakagulat po itong revelasyon ni Attorney Vic Rodriguez dito. Kung paano pong nalaman natin na mukhang ubos na po ang pera ng bayan. So, mga kababayan, ano pa ang aasahan natin dito ngayon? Ano pa ang aasahan natin dito ngayon kundi nga po ang mga Pilipino. Kaya naman pala, no? Kaya naman pala sa karamihan po ng mga lumalabas na mga campaign nitong nila Ngagba, mga kababayan, ay lagi pong may mga pakimkim. Lagi pong issue yung tungkol sa pera, mga bayaran, mga ayuda. Tinataon nila kung saan ang bigayan nitong akap tupad AX na ito. Naku po, mga kababayan, eto, panoorin natin si Attorney Vic Rodriguez para sa kabuuan po niyang pag-reveal dito kung ano po ba ang nangyari na dyan sa kanilang pinitisyon dyan sa Supreme Court. Tungkol nga po ito dito sa buy scam na ito na napakalaki ng halaga. At magkano na lang ba, Attorney Vic Rodriguez, ngayon ang natitirang halaga? Mga kababayan, ayan po si Attorney Vic Rodriguez. Panoorin po natin ang kanya po rito ng pag-reveal kung ano po ang nangyari dito nga po sa pera ng bayan. Naku po. Panoorin ninyo. Attorney Vic, pasok. Kami natalakay at ang dami hong nagmensahe sa akin na sana raw ay matalakay natin uli kahit bahagya yung ibang bagay. Lalo na yung patungkol doon sa GAA ng 2025, yung budget, at kung paano po ito related dito sa hindi talaga concern at hindi po talaga interest ng Marcos administration mapabuti ang buhay at kalagayan ng ating mga kabataang Pilipino. So yan po ang ating pag-usapan at ang title po natin ngayon ay ang GAA 2025, 65% po nito January pa lang ay nagamit or na-allocate na. Grabe, mga kababayan, January pa lang nagamit at na-allocate na.
65% unang buwan pa lang. Napaka-corrupt nitong administrasyon na to. Ang tindi. Tapos ngayon sasabihin ninyo walang kakurap-korupsyon ito, napakalinis nitong admin na ito. Ano nangyari yan? Sa pagkakaalam ko po mga kababayan, dapat yung pera po ng bayan ay unti-unti po yan hanggang natatapos po ang taon, nauubos din po ang budget. Hindi po yan minsanan na inire-release or ganyan po mabilis na pagre-release. Kalahati mahigit na ang nawala, isang buwan pa lang. Napakamanhid mo talaga pag hindi mo ito maramdaman. 65%. So baliktanaw po tayo, kahapon ay nag-utos ang Korte Suprema na nagtakda po sila ng araw April 1 of this year 2025 ay magkakaroon po ng oral argument doon sa kasong isinampa natin na maideklarang illegal, unlawful, immoral, unconstitutional at criminal ang 2025 budget. Malaking bagay po iyon na nag-set na ang ating Korte Suprema ng oral argument. Subalit, alam mo ninyo, katulad ninyo bilang Pilipino, ako'y tumugon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. Ginagawa ko po yung abot ng aking makakaya na labanan ang korupsyon. At hindi pa man dumarating ang halalan bilang inyong kandidato at aplikanteng senador, sinimulan na po natin yung pangunguna dito sa tinatawag nating giyera or war on corruption. Nagsampa po tayo ng petition sa Korte Suprema, yung petition for certiorari and prohibition para po ideklarang illegal, null and void at unconstitutional itong 2025 budget na nakitaan nga po natin ng napakaraming blanco dyan sa BICAM final ratified, approved, and signed and filed conference committee report. Ito po yung nagiging pundasyon at sandigan ng ating taunang budget. Bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog, ginagawa ko po yung aking obligasyon sa inyong lahat at bilang isa sa mga lumalaban dito sa korupsyon, nag-file nga po tayo ng kaso. Subalit, alam mo ninyo, hinihikayat ko kayong lahat na sana ho ay makialam din kayo. Parinig po ninyo yung tinig ninyo sapagkat pera po nating lahat ito. Ang malungkot, 65% po ng 2025 budget. Ito pong budget, yung pinadedeklara nating unconstitutional, ay had been released. Na-i-release na po ng DBM. 65% of this 2025 illegal, immoral, unconstitutional, and criminal budget, 65% po nito ay na-release na ng DBM. January pa lang. Makikita natin, kaya tayo ay sinasabihan at inaakusahan at destabilizer. Kitang-kita natin ang motibasyon ng Marcos administration. Paspasin ang pag-release ng pera sa 2025 budget. Bakit? Natatakot po sila na mag-issue ng TRO at maging permanent injunction at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Nagmamadali po sila para po magamit nila yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang unprogrammed appropriation, yung kanilang korupsyon, yung kanilang pork barrel, yung tinatago po nila sa mga flood control programs kuno na nandyan naman po talaga ang taguan, ang parking ng kanilang korupsyon. Alam mo ninyo, of the 6.326 trillion, 6.326 trillion pesos budget natin sa 2025, na ilabas na po, na-release na ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% yan. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos, ang daming pera po nun na ilabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Ang laking pera po nun, 4.1 trillion pesos ubos na, na-release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot, sabi ko nga ho, na bagamat nag-set na po, nagtakda ng oral argument ang Korte Suprema, sana ho ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Ito nga ho, nailabas na yung 65%.
ng 2025 budget. Ang natitira na lang ay 2.22 trillion. At ito ho ang talagang nakakagulat, nakakagalit, yung 531.37 billion. Ulitin ko 531.37 billion pesos na para sa unprogrammed appropriation ay na-release na. Unprogrammed appropriation, na-release na ho ng buwan ng Enero. Saan ka nakakita na yung unprogrammed appropriation ay naging priority? Grabe, saan ka nakakita, Atty. Vic? Dito lang ngayon sa panahon ni Ngagba. Unprogram yun ang naging priority. Ang lupit. Ang unprogrammed appropriation po ay maisa sa katuparan lamang pag may sobrang koleksyon. O di kaya may sobrang pera o di kaya nakautang ang gobyerno. Inuna po nila yung unprogrammed appropriation. Prioridad nila yung unprogrammed appropriation. 531.37 billion pesos. Unprogrammed appropriation, ito po yung sinasabi nating pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Diyan nila tinatago yung akap, yung ang kakapal ng aming pitaka, yung AIX. Diyan po Yun, ang kakapal ng aming pitaka nila, hindi sa amin. Ang kakapal ng mukha ninyo, mga animaw. nakatago yan, yung kanilang flood control programs, yung flood control funds. Yung ginagamit po nila pang cat's eye, yung ginagamit nila pang rock netting, yung kung ano-ano pa pong kapritsyo at luho ng mga mambabatas. Dito po nakatago yan sa program appropriation. Nakakapanghina dahil na-release na po ng DBM ang halagang 531.37 billion sa unprogram appropriation. Inuna pa yung unprogram appropriation. Alam mo ninyo yung unprogram appropriation, magagamit mo lamang ho yan pag may sobrang koleksyon ng gobyerno, pag may sobrang pera, pag may sobrang kita, o kaya pag may bagong utang. Ito, January pa lang, ng ngayon kasalukuyang taon na ilabas na. Pangalawa, yung budget po ng DPWH, yung Public Works, nag-release na po ang DBM ng 542.88 billion pesos sa Public Works. 542.88 billion pesos ang nai-release na ng DBM sa DPWH. Ang equivalent po nitong 542.88 billion pesos ay 41% ng buong budget ng DPWH para sa buong taong 2025. Yung 542.88 billion, ito po'y 41% ng 1.088 trillion allocation o pondo ng DPWH. January pa lamang ho, rinilis na ng DBM ang 65% ng ating 6.326 trillion pesos budget. Kitang-kita mo, nagmamadali, hayok na hayok sa pera ng Pilipino. Grabe mga kababayan, saan na ang mga project nito ngayon? 65% na pala ang nakalabas na. At saka yung sa unprogram. Paano nagkaroon ng program yung unprogram? Pag naniwala ka dito mga kababayan, isa ka talagang malaking at bobo, gago. Oo, pero mo man unprogram. Paano mo na nagawan ka agad ng magandang programa? Ay, ang program nga eh. Wala naman tayong mataas na pinag-aralan, pero maano mo na ng agad, mga kababayan, unprogram, nakakuha na kaagad, na-release na kaagad, January pa lang, 65% kabuuan ng budget ng ating bansa, ubos na, isang buwan pa lang. Kasama doon yung mga unprogram na program na kaagad. Saan yun na program yan? Nais nilang mailabas agad ito bago pa makapag-issue ng TRO o dili kaya ay magkaroon ng permanent injunction at madeklarang unconstitutional, illegal, invalid, unlawful, immoral at criminal itong 2025 budget ng Marcos administration. Bakit po tayo nalulungkot? Sapagkat kagaya po nung ating napag-usapan kahapon, baka naman pag lumabas na yung order ng korte, halimbawa katigan talaga ng Korte Suprema at ideklarang unconstitutional
ang 2025 budget, paper victory na lang ho. Paper victory. Tagumpay tayo sa papel na lamang, sa kautusan na lamang, sa decree na lamang ng korte, sa order na lang ng korte, sa ruling na lang ng korte. Pero hindi rin naabatan yung korupsyon na ating linalabanan. Kaya nga po, hindi ba't tinugon ko? Tumugon ako sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. At kabilang sa ating pangunahing legislative agenda ay amyendahan ng plunder law. Ibaba natin yung threshold from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa na po natin yan, bilang senador ninyo, ibalik natin ang parusang death penalty sa lahat ng mahatulang guilty sa kasong plunder at droga na siyang kasasangkutan ng taong gobyerno at ng mga dayuhan o banyaga o foreigner or alien. Yan po yung ating mga pangunahing legislative agenda. At of course, pag nagawa po natin yan, para naman umikot ang pera at sumigla ang ekonomiya, atin pong ipapanukala at ipapasa bilang senador ninyo yung standardization of wages. Meron po akong naringgan kaninang umaga at tila lahat ng ating legislative agenda ay kanya na rin sinasabi at binabanggit at ginagaya. Alam mo ninyo, talagang kinakailangan natin ng suka para labanan ang tanso. Kinakailangan po natin ng suka para labanan ang peking ginto. Ang tagal-tagal mo na sa Senado, ngayon mo sinasabi lahat yan. Bakit hindi mo ginawa nung ikay nandyan sa Senado sa loob ng 6 na taon? 6 na taon ka na dyan, hindi mo naisip ang kapakanan ng manggagawa. Kaya po tayo bilang senador ninyo, ating isusulong yung pagkakapantay-pantay ng sahod. Wala na pong diskriminasyon sa sahod ng mga nagtatrabaho sa probinsya kung ihahambing mo sa sahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila. Ulitin ko, hindi po totoong mas mura ang buhay sa probinsya. Hindi po totoo ang kasabihang mas mura manirahan sa probinsya. Ano po ang ating prueba? Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit mahal ang singil sa kuryente. Marami pong lugar sa labas ng Mega Manila na higit na mahal ang presyo kada litro ng produktong petrolyo. At marami pong lugar sa labas ng Metro Manila, ng Mega Manila, na pareho lang po ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at may isang pirasong gravy sa Jollibee dito sa Mega Manila. Yun din ho ang presyo ng isang pirasong manok na may isang pirasong kanin at isang pirasong gravy sa mga probinsya. Pagpapatunay na hindi mas magmura o mas magaang ang manirahan at tumira sa probinsya. Kaya po ito ay ating isinusulong. And of course, itong ating pinag-uusapan ngayong hapon, ating pong pakababantayan ang taunang proseso ng tamang pagpasa ng ating national budget. Hindi po kagaya ng prosesong ginawa sa ilalim ng Marcos administration. Punong-puno po ng blanco yung Bicameral Conference Committee report. 28 blanks in all, amounting to 241 billion. Kaya naman, natatarantang Malacanang kung ano-ano nang ginagawa, pati ho yung kampanya, yung negative campaigning na ginagawa ni Bongbong Marcos. Ako, ang assessment at analysis ko, sadyang ginagawa niya yun para po malihis Ano nangyari? kayo sa usapin nitong illegal, immoral, unconstitutional, unlawful at criminal 2025 budget. Ulitin ko ho, sa bagamat akin pong pinangungunahan at ako'y tumugon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon, kinakailangan ko po ang tulong at suporta ninyo. Kinakailangan ko pong mag-ingay din kayo, iparinig ninyo ang inyong tinig at provide a good pressure to our friends there in the Supreme Court at maramdaman nila na higit na nakararaming Pilipino ang interesado dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget. Sapagkat habang ito po ay nakabinbin, 65% of the 2025 budget ay na-release na po ng DBM. Na-release na po nila. January pa lang, release na po yung 65% ng 2025 budget. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos. January pa lamang na i-release na ng DBM. Ang natitira na lamang ho ay 2.22 trillion pesos. Mauubos po ito. Ganitong-ganito din ho ang naging sitwasyon doon sa PhilHealth last year, hindi ba?
Nagsampa rin ng kaso dahil nga illegal at unconstitutional at isang krimen yung ginawang pagkamkam sa pera ng PhilHealth. Kinuha yung 60 billion at pinagtatangkaang pangkunin yung 39.9 billion pesos pera ng PhilHealth. Nag-issue ng TRO ang Korte Suprema bago po nagkaroon ng oral argument. Inaasahan sana namin mga petitioners at abogado na ganun din sa kasong ito sapagkat higit malaki po ang pera na nakataya dito. 6.326 trillion. Pera nating mga Pilipino. Sana naman ay makita rin ito ng ating mga kagalang-galang na maestrado, kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema sapagkat linulustay na po ng Marcos administration ang pera ng sambayan ng Pilipino. Pera din po yan ng mga maestrado. Ano ang kahalagahan? Bakit tayo ngayon ay nagre-report sa inyo? Dahil sabi ko nga sa ating diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyong lahat, totoo at tapat na impormasyon ang inyong makukuha. Importante po na mapigilan yung patuloy pang pagre-release ng DBM ng pera nating mga Pilipino sapagkat pag ito po'y nagkatuloy-tuloy, magiging paper victory na lamang po kung magdedeklarang unconstitutional ang Korte Suprema. Magiging pagpapayaman na lamang po sa jurisprudence natin ang magiging epekto kung masyadong late ang aksyon ng Korte Suprema. Yung kasabihan po natin mga Pilipino, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Importante po kasi sapagkat banggitin ko sa inyo bakit mahalaga itong ating usaping budget. Ito po talaga ang usapin natin ngayong halalan. Huwag po kayong magpapadistract doon sa ginagawang sadya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pilit po kayong linalayo dito sa kanilang anomalyang. Tama. Huwag po kayong magpapadistract mga kababayan. Focus po tayo dito. Anomalyang budget ng 2025. Nagre-resulta si Marcos ngayon ng puro ng pangano lang, pang-iinsulto lang, Team Suka. Anomalyang budget ng 2025. Team Suka mga kababayan, iniinsulto lang niya yung mga kandidato katulad ni Attorney Vic Rodriguez na kanilang mga katunggali kasi marami pong mga tatanga-tanga na mga followers yan, singagba, no? Na naniniwala kaagad tuwan-tuwa naman. Hindi nila alam na ang response dito ni Attorney Vic Rodriguez, kailangan talaga ang suka para sa kanilang mga animal na mga tanso. Kasi hindi sila tunay na ginto, mga piking ginto, mga tanso sila. Kaya wag po tayong papaano mga kababayan. Ibig lang sabihin nito, wala po siyang maipakitang mga magagandang serbisyo sa Pilipinas. Despite na wala siyang magandang serbisyo na nagagawa, nakuha niya na yung halos mahigit talaga 65% ng budget ng Pilipinas sa loob ng isang taon, nakuha niya na. Isang buwan pa lang. Asan ang project niya? Huling-huli na siya dito mga kababayan. Budget ng 2025. Huling budget ng 2025. Naglo-loading na po mga kababayan ng ni Attorney Vic Rodriguez. Siguro huling-huli ang sinasabi niya rito, no? Pero ito po kita ko pa po sa inyo mga kababayan itong post na ito ni ito. Tingnan niyo po ito mga kababayan, no, sa Facebook. Itong kay Marcos, no? Ayan, no? Nakikita niyo ba yan mga kababayan? Teka. Iano ko lang, lakihan ko lang yung picture na to. Ayan, no? Tingnan nyo. Tingnan nyo itong kay Marcos. Dapat niyang ipaliwanag, Yan, Marcos, ang dapat mong ipaliwanag. Gold reserve ng Pilipinas, 129 billions. PhilHealth, 89.9 billions. Maharlika Fund, 250 billions. Puro billion ang pinag-uusapan dito. Grabe ka, ngagba. JSIS, 62.5 billions. SSS, 62.5 billions. Land Bank, 62.5 billions. PDIC, 117 billions. Marcos Confidential Funds, 4.5 billions. Si BP Sara, pinag-interesan ninyo mga Judas Barabas Istas kayo? Ang kay BP Sara, magkano lang? Magkano lang kay BP Sara mga kababayan? 125 million lang na
talagang sinadya nyo para maano lang si VP Sara, maipit ninyo rito, no? Para gamitin ninyo. Mga traidor kayo talaga, no? Ayan, no? Ito dapat ang pag-uusapan ninyo, no? Ito dapat ang mga Pilipino, dito dapat tayo mag-focus. Ayan. Oh, magkano yan, mga kababayan? O kayo na magkwenta dyan. Oh, ayan, no? Marcos Confidential Fund, 4.5 billions. Flood control projects, 500 billions. Oh, loan for health system in rural areas, 28.7 billions. A total of 1.3 trillions, mga kababayan. Grabe. Trilyon na po. Trilyon po ang pinag-uusapan dito na hindi may paliwanag ni BBM. Ha? Ikaw, BBM, nako, mukhang mas lumagpas ka pa doon sa tatay mo, na itong February 25, napatalsik itong taon na to, itong buwan na to, hindi pala itong taon, itong buwan na to. Oo, anibersaryo ngayon, kaya sana sumunod ka rin doon sa tatay mo, total, junior ka naman di ba mga kababayan? Pupayag ba kayo? Pwede ba? Pwede ba mangyari sa senior, ang mangyari sa junior, ang mangyari sa senior? O comment kayo mga kababayan kung pwede mangyari. Sa kabila nitong bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na kanyang nilulustay, winawaldas. Hindi may paliwanag. Ipaliwanag niya kung saan po ito napunta. O yung gold reserve talaga mga kababayan, 129 billions? Saan na yan? O yung mga tambalos-los na mga troll, saan na? Kung wala kayong may pakita, abay. Bakit yung mga nakikita namin ngayon sa mga liwanag ninyo, puro mga naggaganon sa kumihit-hit dyan sa mga Facebook. Ayan mga kababayan, kayo nang humusga patungkol dito sa bidyong ito at huwag po kayong titigil mga kababayan. Makiisa po tayo para sa tunay na laban. Ito po ang laban natin para po sa ating bayan. Hindi po ito para sa ating pansariling pamilya lang, kundi para po ito sa bayan. Mayroon po tayong presidente na ayon kay PRRD isang bangag. At ayan po, napakaraming winawaldas na hindi po maipaliwanag. Muli, sa mga ngayon pa lang nakabisita sa aking channel, mag-subscribe po tayo at mag-like at mag-share para lagi po kayong updated sa ating mga video. Si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo muli sa susunod na pagkakataon kung lulubin ng Panginoon. Pilipinas, as always, God first. Siyempre, solid 9 tayo. Ayan Pastor Kibuloy, number 53. At ang kasama niya, Siyampo, solid 9, lucky 9. Ang atin pong iboto dyan, mga kababayan. Kasama na yan si Attorney Vic Rodriguez. Okay? At ipanaw sa bayan ng party list. Bye-bye!